Pagkatapos mangyari iyon sa kanya, ay muli niyang ginamit ang kanyang aura projection at matapos niyang gawin ito, ay mayroon siyang dalawang bagay na natutunan. Una, habang nasa ganitong estado ay lahat ng mga bagay ay tatagos lamang sa kanya, at dahil dito ay naging immune siya sa lahat ng pag-atake. Sa kabilang banda ay bagamat tumatagos ang mga bagay sa kanya, ay maaari pa rin siyang gumamit ng mga bagay upang ipang-atake sa mga kalaban. Dagdag pa ay hindi na niya naramdaman muli ang enerhiya na nagmula sa underworld, kaya habang iniisip niya ito ay napapatanong tuloy siya kung nagkamali lang ba siya ng hinala noong una. Ngunit dahil hindi rin niya matagpuan ang kanyang sibat na ibinato niya dito, ay lalong tumibay ang kanyang iniisip na yon ay hindi isang imahinasyon lamang. Pero naisip din niya na posible din namang napulot ito ng iba, at dahil dito ay lalo siyang naguguluhan. Ngunit sinabi din niya na isang bagay lang ang nakakasigurado siya, na pag nagpakita ulit ang nilalang na iyon ay sisiguraduhin niya na hindi na ito makakatakas pa. Kinaumagahan, ay muling bumalik si Simonyob sa headquarters ng Paris Lumiere, at pagdating niya sa lugar ay sinalubong siya ng dalawang kalbo na may-ari nito, at ng isang lalaki na nagpakilala na Gabriel Sana. Ngumiti naman si Simonyob at sinabi na nakikilala niya siya, dahil ito ang nakita niya noong practice match. Pinaalala naman ng isang kalbo na bilang kapalit ng paggamit nila ng kanyang battle data, ay sinabi niya sa kanila na ipakilala siya sa isang tao na marunong gumamit ng kanilang system. Sinabi naman ni Simonyob na tama nga sila. At dahil dito ay sinabi ng kalbo na kaya niya sinama si Gabriel, ay upang ipakilala ito sa kanya bilang ang tao na magmamanage ng system. Matapos niyang sabihin ito, ay agad na ginamit ni Simonyob ang kanyang Eyes of Analysis Amplified version. Dahil dito ay nakita niya ang mga stats nito, at ang superpower nito na may pangalan na Focus. Matapos makita ito ay naisip niya na ang kanyang superpower ay kahanga-hanga, at dagdag pa dito ay mataas din ang kanyang leadership at strategy, nagpapakita lamang na ipinanganak siya upang maging isang coach. Habang iniisip pa niya ito ay sinabi naman ng kalbo na ito ay isang matalino at maasahang tao, at nitong nakaraang 3 taon ay siya ang naging head coach ng kanilang reserve team. At bagamat kababalik pa lamang niya, ay nais na nila sana siyang gawin na coach ng kanilang main team. Matapos marinig ito ay tinanong naman ni Simonyob kung magiging okay lang ba iyon sa kanya, dahil lilipat siya mula sa isang superpower country na katulad ng France, patungo sa isang mahinang bansa. Idinagdag pa niya na baka magulat siya kung paano maglaro ang mga tao sa kanyang team, at higit sa lahat ang kanyang team ay nasa second league lamang. Sinabi naman ni Gabriel na alam niya ang lahat ng ito, at kung ito ay normal na team lamang, ay hinding-hindi siya pupunta sa kanilang bansa. Ngunit habang pinapanood niya ang kanyang mga laban, ay naging interesado siya, dahil ang rason kung bakit din siya nag-apply sa Paris Lumiere, ay dahil mayroon silang mahusay na manlalaro na katulad ni Nathan, ngunit ngayon na mayroon nang nakapag-overpower sa mahusay na manlalarong ito, ay naisip niya na magiging mas masaya kung ang susuportahan naman niya ay ang team na kinabibilangan ni Simonyob. Matapos namang marinig ito ni Simonyob, ay sinabi niya na dahil siya na mismo ang nagsabi ng mga bagay na ito, ay wala na siyang rason para tanggihan ang kanyang pagsali sa kanilang team. At dahil ang isang tao na may ganoong kapasidad ay sasali sa kanilang team, ay hindi niya siya pababayaan, at gagawin siyang coach ng kanilang team, at ng authority upang i-manage ito. Sinabi naman ni Gabriel na hindi iyon ang gusto niyang gawin, nagtaka naman si Simonyob kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil nagpasya na siyang sumama sa kanya, ngunit tila ayaw niyang maging isang coach. Sinabi naman ni Gabriel na hindi iyon ang kanyang sinasabi, at sa halip ay sinabi niya na kulang pa yon. Dahil ang totoo ang posisyon ng coach, at ang authority na i-operate ang team ay dapat lang nakasama na talaga, dahil sa kanyang mga skills at kakayahan. Sumang-ayon naman dito sa Simonyob, at sinabi na tama nga siya, pero hindi naman niya kailangang sabihin yon sa ganoong paraan. Pagkatapos ay dinagdag nito na dahil kung gugustuhin niya ay pwede siyang maging coach ng main team ng Paris Lumiere, ang pagpunta niya sa kanila ay isang malaking pagkalugi para sa kanyang career. Kaya pagkatapos niyang sabihin ito ay nagbigay siya sa kanya ng kondisyon na dapat sa loob ng 1 taon ay maka-advance ang YSM patungo sa Tier 1 League at mapanalunan ang championship at maging pinakamalakas sa bansa. Dahil dito pa lamang magsisimula na maging kapakipakinabang ito para sa kanyang career, dinagdag pa niya na mayroon pa siyang isang kondisyon. Habang sinasabi niya ang kondisyon niyang ito kay Simonyob, ay makikita ang tuwa sa mukha ng dalawang kalbo,
at nasasabik marinig ang magiging sagot ni Siomonyov. Samantala si Siomonyov matapos marinig ito ay napaisip. Pagkalipas ng ilang sandali ay ngumiti ito at sumang-ayon na sa kondisyon ni Gabriel. Kasunod nito ay nagkamayan ang dalawa at sinabi ni Gabriel na dito na magsisimula ang kanilang kontrata. Habang ginagawa nila ito, ay kinukuhanan naman sila ng mga litrato ng dalawang kalbo at sinasabi pa na ang relationship sa pagitan ni Siomonyov at ng Paris Lumiere team ay tumaas ng isang level dahil sa kooperasyon nilang ito. Sinabi rin ng isa pang kalbo na dahil din dito, ay hindi na nila maaaring pag-usapan si Siomonyov nang hindi binabanggit ang Paris Lumiere na kasama ito. Pagkatapos nilang sabihin ito ay binanggit din nila na nakapag-upload na sila ng mga pictures ni Siomonyov sa kanilang social media, at bagamat iyon ay practice match lamang, ang pagsusuot nito ng kanilang uniform ay tatawag ng pansin ng karamihan sa makakakita nito. Nagalit naman si Siomonyov sa ginawa nilang ito, at tinanong sila kung bakit nila ina-upload ang kanyang mga larawan nang hindi nagpapaalam sa kanya. Sinabi naman ng dalawang tagahangang kalbo na kaya nila ito ginagawa ay upang ipromote at ipagyabang ang mga bagay na ito sa lahat. Samantala nang makita nila na nagagalit na ito, ay binanggit ng dalawang ito ang sponsorship contract nila sa kanyang sandata, kaya sinabi nila na palampasin niya na lamang ito. Wala namang nagawa na si Siomonyov, at sinabi na lamang sa mga ito na gawin nila ang kanilang gusto. Bagamat ang layunin niya sa pagpunta niya rito ay ang makakuha ng mga karagdagang manlalaro para sa kanyang team, ay hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng isang system para sa pagsasanay ng kanyang mga manlalaro at tao na magmamanage nito na si Gabriel Sana. Dagdag pa rito ay mas lumakas pa siya dahil sa bago niyang superpower na tinatawag na Amplify, at dahil dito ay lalo siyang nagkaroon ng kumpiyansa upang maagang bumalik sa kanyang bansa. Ngunit sa kabila ng pag-uwi niya ng maaga ay nagpatuloy pa rin ang mga social media ng Paris Lumiere sa pag-upload ng kanyang mga larawan at pinagmamalaki ang mga ito sa lahat. Pagkatapos nito, isang balita ang kumalat na si Siomonyov ay ganap ng naging player ng Battlefield, at dahil din dito ang mga kalaban ng Paris Lumiere ay kinabahan sa balitang ito. Ang ilan pa nga sa kanila ay nagpakita pa ng kanilang pagkadismaya sa pangyayaring ito dahil ang kanilang pinakamalupit na kalaban at ang pinakamalakas din na team sa Germany ang Berlin Blitz na pinangungunahan ng isa rin sa 7 heroes na si Emre Casa ay tinatanong sa kanyang isipan kung ano ang ginagawa ni Siomonyov. Samantala sa headquarters ng YSM, habang abala sa gitna ng pagsasanay ang mga manlalaro, ay dumating na dito si Gabriel at kasalukuyang siniset up ang system na kanilang nakuha sa Paris Lumiere. Habang ginagawa niya ito, ay pinapanood siya ng mga players, at iniisip na ang bagong coach ay mukhang matalino, at tinatanong din nila kung ang system ba na nakuha ng kanilang club owner, ang isa na wala pang sino man sa bansa ang nagmamay-ari. Dahil dito ay natuwa sila dahil ang kinabibilangan nilang team ay nagkaroon na ng ganito. Habang nasa gitna pa sila ng kanilang pagmamasid ay biglang tumunog ang isang bell na nagpapahiwatig na nandito na si Siomonyov. Pagkatapos nito ay nagtipon sila at binati sila ni Siomonyov. Kasunod nito ay tinanong niya kung nagtitraining ba sila ng maayos. Pagkatapos nito ay kinuwento niya na nagkaroon siya ng panaginip na isang matandang lalaki ang dumating at sinabi na yon ay ang kanyang ninuno. Binanggit din ito na dahil sa kanila ay naghirap sila. Kaya dahil dito ay binigyan niya siya ng 6 na numero. Gulat naman ang mga manlalaro sa sinabing ito ng may-ari, ngunit habang nasa gitna pa ng kanilang pagkalito, ay sinabi ni Siomonyov na sinabi niya sa matanda sa panaginip na umalis na siya dahil hindi niya kailangan ang tulong niya. Binanggit din niya na nakiusap pa ito at ipinilit pa rin ito sa kanya. Pagkatapos nito ay tinanong nila siya kung bumili ba talaga siya ng lottery ticket. Sinabi naman nito na hindi dahil hindi siya bumibili ng ganoong klaseng mga bagay. Saka tinanong niya ang mga ito kung alam ba nila kung bakit, bago pa man makasagot ang mga ito ay sinabi niya na dahil sila ang kanyang lottery ticket. Sinabi rin niya sa kanila sa isang magiliw na paraan na galingan nila sa season na ito at gawin ang kanilang mga sarili na mga valuable players. Matapos marinig ang pahayag na ito ay sumang-ayon ang lahat. At pagkatapos ay binanggit niya ang sunod na topic, sinabi niya na para sa kanilang pag-unlad ay nagdala siya ng isang coach mula sa France, at ito nga ay si Gabriel Sana. Binanggit din niya na bilang isang mahusay na coach, ay napilit niya siya na pumunta sa isang liblib na lugar na katulad ng sa kanila. Dinagdag pa niya na ang sahod nito ay higit na mas mataas kaysa sa kanila, kaya dapat ay bigyan nila siya ng respeto.
Pagkatapos ng pagpapakilala na ito ay formal na nagpakilala ang coach, at sinabi na sa darating na mga panahon ay siya ang kanilang magiging coach, at ang kanilang orihinal na coach na si Choi, ay tutulong pa rin sa kanya. Kasunod nito ay binanggit niya ang kanyang unang goal para sa team, at ang unang goal nga na ito ay pag natapos ang season ay dapat makapag-advance na sila First League, at ang ikalawang goal ay dapat sa susunod na season ay maging champion sila sa First League. Pagkatapos sabihin ito ay nakita niya ang nababahala nilang mga ekspresyon, kaya sinabi niya sa kanila na wala silang dapat ikabahala, dahil kung susundin lamang nila ang kanyang mga plano at susunod ayon dito ay makakasigurado sila na mangyayari ang lahat ng ito. Dinagdag pa niya na sa loob ng 1 taon ay maglalaro ng 3 beses ang kanilang club owner kasama nila. Nagulat naman ang mga manlalaro nang marinig ito, at naisip na ang kanilang mga goals ay madali na nilang maaabot dahil dito. Pagkatapos nito ay naalala ni Simonyev ang kondisyon na sinabi noon ng coach, at ito nga ang paglalaro niya bilang player, ngunit hindi rin naman niya hinihiling sa kanya na lahat ng games nila ay maglalaro siya, at sa halip ay kahit ilang beses lamang kada season. Binanggit din niya na kaya niya hinihiling ito, ay dahil noong nasa Paris Lumiere pa siya, ang dahilan niya kaya siya sumali dito, ay dahil nandoon ang pinakamalakas na player na si Nathan, ngunit ngayong natalo niya na ito, ay naisip niya na magiging mas kapanapanabik kung ang eco-coach niya ay ang taong nakatalo dito. At kung gagawin niya ang kondisyon niyang ito, ay sinisigurado niya sa kanya na i-advance niya ang kanilang team patungo sa First League. At pagkatapos ay ibibigay pa niya sa kanya ang championship sa First League sa loob lamang ng 1 taon. Pagkatapos nito ay sandaling nag-isip si Simonyev at saka sumang-ayon sa proposal nito. Ngunit sinabi din niya na 3 beses lang siya maglalaro sa loob ng 1 taon. Sinabi naman ni Gabriel na okay lang ito, dahil gagamitin niya ang mga laro na hindi niya sinalihan upang ipakita niya na makaka-advance sila First League sa season na ito, dahil na rin sa kanyang kakayahan bilang isang coach. Pagkatapos nito ay formal nang isinara ng dalawa ang kanilang kasunduan sa isang pakikipagkamay, at sinabi ni Simonyev na asahan niya ang pagpapakitang gilas niya. Samantala sa kasalukuyang panahon ay sinasabi ni Simonyev sa mga players na ayusin nila ang kanilang laro, at huwag na nilang hayaan na dumating sa punto na kailangan pa siyang maglaro para lamang manalo. Pagkatapos ng pag-uusap na ito ay agad na nagsimula si Coach Gabriel sa unang training, ang group hunting. Dito ay pinakikita ng mga miyembro ang kanilang husay sa kanilang teamwork, at habang pinagmamasdan ni Simonyev ang system, ay sinabi niya na ang system na ito ay talagang kapakipakinabang, dahil halos katulad na rin ito ng mga nakikita niya sa kanyang eyes of analysis. Samantala, habang pinanonood nila ang mga manlalaro ay sinabi ni Coach Gabriel na si player Linayon at Jihon ay ginagamit ang kanilang mga kalakasan ng mabuti. Naisip naman ni Simonyev na tama siya, dahil iyon mismo ang itinuro niya sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ng coach na mayroong isa sa kanilang mga player na pangit ang pinakikita sa bawat data, at ito nga ay si Chung-ho. Sinabi naman si Simonyev na hindi pa ito ang pinakababang punto niya, dahil nag-improve pa siya sa lagay na ito. Direkta namang sinabi ng coach na hindi niya ito nakikitaan ng potensyal na magde-develop pa sa hinaharap. Sumang-ayon naman dito si Simonyev, at sinabi na maaari pa nila siyang turuan ng ibang mga skills at technique, ngunit mahihirapan na itong magkaroon ng malalaking improvements. Sinabi naman ng coach na bagamat marami siyang mga kapakipakinabang na superpowers, ay darating ang panahon na magiging kahinaan na siya ng kanilang team. Matapos marinig ang mga sinabing ito ng coach, ay naisip niya na tama nga ang coach sa mga sinabi nito, ngunit mayroon pa siyang nakikitang potensyal para sa player na ito, dahil ang kanyang leadership at strategy ay napakataas at malayo pa na ma-max out. Kaya dahil dito ay iminungkahi niya sa coach na itrain si Song-ho bilang isang sub-game leader. Napatanong naman ang coach kung bakit. Sinabi naman ni Simonyev na karaniwan na ito ay kalmado, mas matalino kaysa sa ibang manlalaro, at siya din ang gumaganap ng role sa pagpaplano sa sitwasyon at posisyon ng kanilang buong team. Pagkatapos sabihin ito ay sinabi ng coach na pwede niyang gawin ang team captain bilang ang main leader, at Chung-ho naman ang magiging sub-leader, at maaari itong gumawa ng sariling mga desisyon para sa pag-assist sa team. Kaya dahil dito ay iminungkahi niya na siya mismo ang magtuturo sa kanya para maging mahusay na team leader. Kasunod nito ay tinuon naman nila ang kanilang atensyon sa mga bagong players na katatanggap pa lamang sa team, si Jungmin at si Yeonbyum. Matapos sabihin ito ay naisip ni Simonyev na kinuha niya sila,
dahil nagustuhan niya ang klase ng kanilang superpower, at habang iniisip pa niya ito ay sinabi ng coach na si Jungmin ay mayroong magagandang galaw, at ang kanyang superpower ay maganda din kaya sinabi niya na sulit kung palalakasin at alagaan nila siya. Ngunit sa kabilang banda ay nadidismaya siya kay Yeonbyeom, kaya tinanong niya ang club owner kung bakit niya ito napili na maging miyembro ng kanilang team. Matapos niyang itanong ito ay naisip ni Seomonyeob na hindi nakikita ng sistem ang mga bagay na nakikita ng kanyang mata, kaya ito nasasabi ng coach. Ngunit sa kabilang banda ay nakikita niya ang potensyal nito na umunlad at magkaroon pa ng isang karagdagang superpower na tinatawag na shadow step. Sa pagsasaisip nito ay sinabi niya sa coach na ang kanyang mga mata ay hindi pa nagkamali. Nagulat naman ang coach sa binanggit niyang ito, saka sinabi nito na maghintay lamang siya dahil pag tumaas ang kanyang aura ng isa pang puntos ay para na rin silang nanalo sa loto. Samantala sa mga oras na ito ay kasalukuyang sinusuri ni Coach Gabriel ang player training program na binuo ng dating coach. Pagkatapos nito ay tinanong niya si Coach Choi kung talaga bang pinatatakbo nila ang team na ito gamit lamang ang ilang piraso ng mga papel na ito. Dinagdag pa niya na isang himala na nag-operate ng ganoon kahusay ang isang team sa ganitong klaseng paraan. Kaya malinaw na ang himala na ito ay nagmula noong dumating ang club owner na si Seomonyeob. Habang natatahimik pa si Coach Choi, ay sinabi niya na papalitan niya ang lahat ng mga training schedules at kailangan nilang i-rebuild ang foundation ng kanilang mga players bago magsimula ang second season. Nang matapos ang meeting ng mga coach, ay nagsimula naman ang second training ang speed test at gaya nga ng inaasahan ay nanguna dito si Nayeon habang si Byeom naman ay kasalukuyang nasa panghuli at ngayon ay hingal na. Habang nagpapatuloy pa sila sa pagtakbo ay tinatanong niya kung hindi ba siya mamamatay dahil dito. Pinalakas naman ng captain ang kanyang loob at sinabi na huwag siyang mag-alala dahil ang kanilang coach ay isa ring doktor para sa sports medicine at bagamat pakiramdam niya ay tila sobra ang ginagawa nila, ang totoo ay sapat lang ito upang mapalakas ang kanilang katawan. Dinagdag pa niya na sinabi ng coach na inadjust niya ang kanilang training methods base sa Paris Lumiere. Pagkatapos sabihin ito ay nagmadali na siya at iniwanan na si Byeom. Habang pinagmamasdan niya na napag-iiwanan na siya ng kanyang mga kasamahan, ay naisip niya na hindi talaga siya makakaabot sa mga ito. Samantala sa loob ng coach office, ay binabanggit ni Coach Gabriel na talagang nakakagulat ang performance ng mga players. Dahil kahit gaano niya karaming beses panoorin ang kanilang mga practice match, ang kanilang total specs at training methods ay gaya lamang ng sa typical na Tier 2 team. Ngunit nagtataka siya kung paanong ang mga players na ito ay mabilis na lumalakas, lalong-lalo na ang 5 manlalaro na napili mismo ni Seomonyeob dahil si Jungwon, na pinag-focus niya sa kanyang training sa endurance, ay tumaas ang kills at assist. Malaki din ang kanyang itinaas sa kanyang success rate tuwing umaatake. Samantalang si Jaehoon, kahit nabiglaan ang pagkakapalit nito ng posisyon ay na-establish nito ang kanyang sarili bilang isang mahusay na melee dealer. At si Lee Na-yeon at si Song-ho na ngayon ay patuloy na nagsasanay sa kanilang sprinting na gaya ng isang atleta, ay naging notorious sa kanilang zoning at skirmish tactics. Ang huli si Choi Hyuk na matapos mag-transfer sa YSAM, ay nagpalit ng posisyon bilang tank, at nagpapakita din ng malaking pagtaas sa kanyang paglakas. At ang tanging common na kaugnayan ng mga ito sa isa't isa, ay ang lahat sila ay personal na pinili, at ginabayan ni Seomonyeob. Kaya naisip niya na kahit itong mga miyembro lang na ito, ay hindi na sila mahihirapan na makapasok sa postseason. At kung idadagdag pa ang 3 beses na pwedeng maglaro ang club owner, ay garantisado na ang kanilang panalo. Ngunit may isang bagay pa rin na gumugulo sa kanya, dahil nagtataka siya kung bakit kinailangan pa ni Choi na magpalit bilang isang tank, dahil magiging mahusay din naman siya bilang isang melee dealer. Lalo tuloy siyang napaisip kung bakit ipinipilit ni Seomonyeob na i-recruit ito bilang isang tank. Habang patuloy pa niyang pinanonood ang mga laban nito ay mayroon siyang napansin, at makalipas ang ilang sandali ay napagtanto niya na ang mga damage na natatanggap nito ay magkaiba sa damage na ibinibigay ng mga kalaban. Habang pinag-iisipan pa niya ito ay binanggit ng system na mayroon itong natagpuan na bagong superpower ng player na si Choi Hyuk, at ito ay ang body durability strengthening. Matapos makita ito ay nagulat ang coach, dahil mayroon pala itong second passive ability. Kaya dahil dito ay napatanong tuloy siya, kung alam na ba ito ni Seomonyeob, kaya niya ipinipilit na baguhin ang posisyon nito bilang isang tank.
Habang iniisip pa niya ito ay naalala niya ang binanggit ng club owner na ang kanyang mata ay hindi nagkakamali. Dahil dito ay napatanong siya kung ano ba talaga ang mayroon kay Simonyob. Sa isang parte ng training facility ay makikitang nanlulumo si Biom dahil sa resulta ng kanyang mga pagsasanay. Habang nangyayari ito ay biglang dumating si Simonyob at sinabi na mag-iwan siya ng marka sa sahig dahil sa lakas ng pagbuntong hininga niya. Nagulat naman ito nang makita ang club owner. Tinanong naman siya ni Simonyob kung bakit siya nagugulat. Binanggit din niya na sinabi niya na noon na huwag na siyang tawagin sa ganoong paraan at sa halip ay tawagin siya na kuya. Napakamot naman sa ulo si Biom, ngunit sumunod naman siya at tinawag siya na kuya. Ngumiti naman si Simonyob at sinabi na dapat sa tuwing makikita sila ay babatiin niya siya ng may respeto at kasiyahan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang nangyayari sa kanya. Napabuntong hininga naman si Biom at sinabi na marahil ay alam na niya ito, na siya ang pinakawalang kwenta sa kanilang team. Pagkatapos ay binanggit niya na si Jungmin, na mas bata sa kanya, ay ngayon ay isa ng core player. Samantalang siya ay nahihirapan pa sa kahit pagsunod lamang sa kanilang practice, at gaya nga ito ng kanyang iniisip noon, na magiging imposible para sa kanya na maging isang pro player. Matapos namang marinig ang mga sentimiento nito sa buhay, ay tinanong siya ni Simonyob kung magkapareho ba sila ni Jungmin. Idinagdag pa niya na ito ay maayos na ang buhay, kahit noong hindi pa sila nagkikita, at talentado din ito, hindi katulad niya. Nagalit naman si Biom matapos marinig ang mga katotohanang ito, at sinabi sa kanya na wag na lang siyang magsalita kung lalaitin lang din naman niya siya. Tinanong din niya siya na kung alam na niya iyon ay bakit dinala pa niya siya dito upang maging miyembro ng team. Sinabi naman ni Simonyob na kaya niya siya ni-recruit ay dahil nagustuhan niya ang kanyang superpower. Tila lalo namang napaiyak ito nang maalala na ang kanyang superpower ay makakagalaw siya ng mas mabilis ng kaunti sa ilalim ng dilim. Idinagdag pa niya na kahit bumilis pa siya ng kaunti, ay mas mabilis pa rin sa kanya si Nayon. Matapos namang marinig ang mga hinanakit na ito, ay sinabi ni Simonyob na ang kanyang superpower ay mag-evolve depende kung gaano karaming effort ang inilalagay niya dito. Tinanong naman ni Biom kung paano niya nasasabi ito, kaya sinabi ni Simonyob na hindi niya naman sinabi sa kanya na nakakasigurado siya, at iyon ay isa lamang sugal para sa kanya. Matapos marinig ito ay napaiyak lalo si Biom, at tinatanong siya kung bakit niya naiisip ang ganong bagay, na para bang ang kanyang buhay ay isang laro lamang para sa kanya. Galit namang sinabi ni Simonyob na iyon mismo ang dahilan kung bakit niya siya binayaran ng 300,000, at habang ipinapagpag pa niya siya, ay pinatitigil na niya si Simonyob. Pagkasabi nito ay humihingi siya ng patawad sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos nito ay nagpa siya si Simonyob at sinimulang hilahin si Biom patungo sa isang lugar at makalipas pa ang ilang sandali ay nasa isang bulubunduking lugar na sila, kaya tinatanong ni Biom kung bakit sila nagsimulang maghiking. Sinabi naman ni Simonyob na kailangan niyang ayusin ang kanyang loser mentality dahil kung hindi niya gagawin ito ay para na rin siyang nagtapon ng 300,000. Binanggit din niya na dapat din niyang pag-isipan itong mabuti na kung itatapon lang ba niya ang kanyang 2 taon o susubukan ang kanyang makakaya upang maging mas malakas. Sinabi naman ni Biom na anong klaseng adult ang magrerekomenda sa isang bata na umasa sa swerte kaysa mabuhay ng nagsisikap. Sinabi naman ni Simonyob na wala siyang sinabing ganoon at iyon marahil ay ang bagay na gusto lamang niya na marinig. Samantala sinabi ni Simonyob na sa tuktok ng bundok na ito ay naghanda siya ng isang training program na perpekto para sa kanya. Nagulat naman si Biom sa pahayag na nito dahil kasalukuyang nasa kalagitnaan na sila ng kabundukan. Tumawa naman si Simonyob at sinabi na tama nga siya dahil ang aura ay mayroong characteristics na lumalakas habang ang isa ay nasa isang compatible na lugar. At ginawa niya bilang halimbawa ay ang kanyang sarili na pag nasa loob siya ng dungeon ay mas lalo siyang lumalakas. Idinagdag pa niya na noong una siyang pumasok sa dungeon, ay doon niya naramdaman na hindi siya isang walang kwentang tao. Nagulat naman si Biom sa pahayag na ito, at iniisip na mayroon din palang ganitong punto ng buhay si Simonyob. Pagkatapos ay dinagdag pa ni Simonyob na noong nasa ampunan pa siya, ay palagi siyang nilalait at inaalipusta ng mga taong nasa paligid niya. At ang direktor pa ng ampunan na iyon ay lagi siyang minumura at sinasaktan kapag naboboard ito. At maging ang ibang mga bata na sumisipsip sa direktor ay ginagawa din yon sa kanya. Kaya dahil dito ay napuno ng galit ang kanyang puso,
lalo na sa mga taong nakapaligid sa kanya noon. Matapos marinig ito ay sandaling natigilan si Biom at napaisip na swerte pa pala siya kung ikukumpara kay Simonyob. Samantala, matapos makita ang reaksyon niyang ito, ay hinawakan ni Simonyob ang kanyang ulo at sinabi na mayroong kanya-kanyang pinagdaraanan ang bawat isa, ngunit gaya niya ay alam niya na mayroon din siyang abilidad na malampasan ang sariling mga pagsubok na pinagdadaanan niya. Habang napupuno pa ito ng paghanga sa kanyang kuya, ay biglang sinabi ni Simonyob na dahil siya ay walang katulad na talunan ay maghahanap muna sila ng lilim kung saan hindi siya makikita ng ibang tao. Nagalit naman si Biom matapos marinig ito, at tinatanong kung ano ang sunod niyang gagawin kung sakaling makakita nga sila ng ganoong klaseng lugar. Sinabi naman ni Simonyob na huwag siya ang tanungin ito, kundi tanungin niya ang kanyang superpower. Pagdating sa isang malaking kuweba ay huminto sila, sinuri naman ito ni Biom at itinanong kung kailangan ba niyang wasakin ang malaking batong ito bilang pagsasanay. Tinanong naman ni Simonyob kung ano ang kanyang sinasabi. Pagkasabi nito ay sinipa niya siya patungo sa butas, saka sinabi na dito siya magte-training. Sa kabilang banda matapos mahulog ay tinanong niya si Simonyob kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi naman nito na sa palagay niya ang kanyang loser mentality at palaging pagrereklamo ay perpekto para sa lugar na ito at para mapalakas na rin ang kanyang superpower. Pagkatapos sabihin ito ay dinagdag niya na mananatili siya dito sa loob ng 10 araw upang magsanay. Tinanong naman ni Biom kung paano ang kanyang pagkain at ang pagpunta sa kubeta. Galit namang sinabi ni Simonyob na ang kanyang kuya ay nagpakita na sa kanya ng isang paraan ng pagsasanay upang maging mas malakas, ngunit ang kinababahala niya ay ang ganoong mga bagay. Kasunod nito ay pinatatahimik niya siya at gawin na lamang kung ano ang pinaggagawa sa kanya. Pagkatapos sabihin ito ay dinagdag pa niya na ikukumpis kanya ang kanyang telepono, kaya ibato niya ito sa kanya ngayon din. Habang nanlulumo pa ito sa mga pinagsasabi ni Simonyob, ay naisip niya na nababaliw na ang kuya niyang ito. Naisip din niya kung paano kung mamatay siya sa lugar na ito, kaya naisip niya na kapag umalis na si Simonyob, ay tatakas na lang siya mula rito. Ngunit habang iniisip pa niya ito ay biglang nagsalita si Simonyob, taglay ang isang nakakatakot na ekspresyon. Sinabi nito sa kanya na marahil ay alam na niya siguro kung ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling tumakas at mahuli niya siya. Sa kabilang banda si Biom matapos marinig ang pagbabantang ito ay natulala na lamang at kinumpirma ito. Pagkatapos nito ay nagpaalam na si Simonyob sa kanya at sinabi na gawin niya ang kanyang makakaya upang higit na lumakas sa mga panahong mananatili siya sa lugar na ito. Si Biom naman nang makita ang maaliwalas ng ngiti nito, ay tinanong kung paanong ang isang taong katulad nito ay nabubuhay sa mundo. Sa sandaling na pag-isa na siya sa lugar na ito, ay nahiga siya dito at sinasabi na hindi siya makapaniwala na nangyayari ito sa kanya, ngunit sa kabila nito ay wala rin siyang magawa sa kanyang sitwasyon. Kaya naisip tuloy niya na hindi talaga siya ipinanganak para sa ganitong klaseng profession, dahil kahit nung nasa school pa siya ay laging nakabangko siya, at kung bibigyan naman siya ng pagkakataon na maglaro, ay wala namang pumapansin sa kanya. Habang iniisip niya ito ay muli niyang naalala ang kalungkutan na nadama niya noon at iniisip na gusto niya sanang makapag-ambag sa team at maging mahusay na battlefield player. Ngunit habang iniisip niya ang pangarap niyang ito, ay pinanghihinaan na naman siya ng loob at naisip na tila imposible at walang paraan na magagawa niya ang mga bagay na yon. Habang iniisip pa niya ito ay pumasok sa kanyang isipan ang binanggit noon ni Simonyob na ang kanyang superpower ay may potensyal na maging mas malakas. Sa sandaling naisip niya ang komentong ito, ay nagkaroon siya bigla ng lakas ng loob na magpatuloy, at dahil dito ay nagsimula siyang mag-concentrate, at sinabi sa kanyang sarili na ang pinakamalakas na superhuman sa buong mundo ay sinabihan siya na mayroon siyang potensyal. Pagkatapos nito ay nagsimula na nga ang kanyang tunay na pagte-training. Sinimulan niyang pakiramdaman ang pagdaloy ng kanyang aura. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay isang kamera ang nagmumonitor sa kanya, at pagkalipas ng 10 araw ay makikita ang isang tao na umaakyat mula sa ilalim ng butas. Sinabi ni Simonyob na mabuti na lamang at hindi ito namatay. Habang pinapanood niya ang mga nangyayaring ito sa kanyang cellphone, ay inactivate ni Simonyob ang kanyang eyes of analysis. Pagkatapos niyang gawin ito, ay nakita niya ang malaking improvement sa kanya. Sa puntong ito ay nagsalita ang isang robot sa harapan ni Biom, at ibinida sa kanya na hindi siya nagkamali sa kanyang payo sa kanya. Tinanong naman ni Biom kung talaga bang pinapanood niya siya sa loob ng 10 araw na lumipas.
Hindi naman sumagot ang robot, sa halip ay sinabi nito na mayroon pang ilang araw bago magsimula ang second season, kaya ipinayo niya na gamitin ang oras na ito upang i-master ang kanyang superpower ng mabuti, dahil sa first match ng second season ay ang araw na magiging core player siya. To be continued sa part 10. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.